guys, so dito tayo sa may lobby. Ito yung lobby namin. Yeah, so yan, kita ko sa inyo. Yan, so ito yung looban ng superintendent. So ito, tawag din to, ayos. Then ito yung mailbox namin. So okay naman, di ba? Malinis. Kaya lang ngayon ay, yan, may mga marka dahil sa snow. Labas tayo. So ito naman yung sa harap namin, yung housing to. Mura lang yung bayad nila yan guys. Dahil housing nga. Kaya lang may mga proseso sa pag-a-apply. Daming naglilinis doon. No? Ito yung mga basurahan na hinihila to ng super dito. So anyway, dito kami nakatira. Yeah. Hindi naman luma-luma, di ba? Matagal na rin tong building na to. Then, yan yung school. Diyan nag-graduate yung anak ko. So malapit lang, lalakad. Mga 5 minutes lang dito. Oh. Yun na yung super. So ikot tayo sa may likuran. Yeah. So dito sa likuran guys, may istorya ako dyan dati. Yung unang sasakyan ko pa lang. Yeah, kwento ko sa inyo mamaya. So anyway, yan, tambak din yung snow, no? Yung iba nakalabas yung aircon. Minsan binabalutan nila to para hindi maano, siguro nakalimutan. Ayan, yung nakapatong na yung snow. Yan, yung kotse yan eh. Wala na, puno na ng snow. So yung nilibasan ko kanina, pwede rin lumabas dito. To. So kailangan din yung susi nung ito yung sa kotse ko ito. Isang susi lang yan. So ito yung mga basura. Yeah, yan yung hinihila ng super pagka may mga araw kasi. So itong parkingan dito, mura lang to. Dito ako naka-parking dati. Yan, may mga puno-puno. Yan, ito lang. So, yung iba yata, alam ko, hindi nagbabayad eh. Yeah. So, ito, puno. Kasi dito ako nakapark dati. Risky din. Kasi pag minsan nahuhulog yan, eh, minsan nga may bumagsak na malaki. Swerte naman, wala yung sasakyan ko. Yan. Kaya lang maraming ano dyan. Yung mga, alam mo yung squarer o raccoon, nanginginain dito sa mga basurahan. Yeah. Then, yun nga, yung bago pa yung sasakyan ko, mga ilang buwan pa lang. Alam nyo, gumastos ako ng malaki rin eh, dahil kinain ng ano, alam nyo yung squirrel ba yun o ano pa man. Kasi naramdaman ko sa loob ng makina, naputol yung mga wire. Yeah, so na-found out nung dinala ko sa dealer. May mga chocolate pa, may mga nuts. So alam ko, squirrel yun eh. Yeah, kasi pag, ano na, parting na kasi ng winter nun, so palamig na, eh, gusto nila yung mainit-init. Kaya pumasok doon. Kasi pag yan ay nakakain na sila, magtatago na yan. So doon, siguro akala nila medyo mabango yung mga wire, eh kinagat, naputol. Kaya ang nagastos ko doon, mga 4,000 rin. Yeah, so hindi rin maganda mag-park sa mga ganong ano, yung mga basu-basura. Ba, may mga sasakyan kayo, mag-camping kayo sa ano, sa mga bukid-bukid. May kasama ako dyan, ningat-ngat lahat yung mga wire. Yeah, so anyway, dito na tayo sa may ano, sa labas. Ayan, yan na yung mga. No, I don't have any. Sorry about that. I don't smoke, man. Yeah, so yun, nanghihingi ng ano, ng sigarilyo, naninigarilyo kasi. Yan yung sober nililinis. Yeah. Bye! Bye-bye. Yeah. So yan. Ganda ng pagkakalinis. Yan. So, yan yung mga trabaho ng super dito. Hindi ka pumasok? Ayun, inayos na niya. Tinawagan nga namin eh. Ah, ganun ba? Sobrang akong loko nang nag-isulo. Oh, ganun ba? Oo! Linis yan kanina. Ah, yeah, yung mga... How are you? Salamat. So, baba tayo dun sa may ano. Punta ako dun sa may laundry. Pakita ko sa kanila. Laundry. So, kailangan na... Wala nang susi dito. Ano lang, ganyan lang bukas. Yan. So, meron ding stair dito guys. Paakyat. So, ito, baba tayo. Dahan-dahan tayo kasi medyo mahina na rin yung tuhod ko. Yan.
tayo. So, mga dalawang ano ng palapag na ito. So, ito yung mga pinaglalagyan ng mga ano ng super, yung mga gamit. Yeah, so dito tayo. Yan, so ito yung laundry namin, may oras. Yung sabi nga dito, 8 AM to hanggang 9 lang. Pero, hindi naman nasusunod eh. May nakikita nga ako, alauna ng ano, madaling araw meron pa. So, kailangan din ng susi. Itong susi na to, pangkalahatan to sa building. Yan. So, bago na rin yung ano namin, yung, ano ba to, yung machine. Kasi dati ito, puro luma to guys, sa tagal na ng panahon. So, dami nagreklamo. Kaya pinalitan na. Yeah. So, maganda naman dahil, convenient na sa mga, ano dito, yung mga tenant. Yeah. So, ito, pakita ko meron ding basurahan, may walis. Tapos, ito na, digital na. Hingi ka ng card or bibigyan ka yata. Hindi ako yung missing ko. Then, ano mo lang, tap mo lang dito. Pag meron ng laman yung ano mo, dito mo i-enter yun, may mga instructions. So, maganda. Umunlad na rin yung teknolohiya dito. Yeah, so lalabas tayo guys. Pakita ko naman sa inyo yung parkingan namin. So, ito yung elevator hanggang dito. Hanggang ano to? 6th floor sa taas. Ganito lang kahaba, kataas yung building. So, yun, susi pa rin. Nakailang susi na tayo. Siguro, 4 na papasukan mo lang. Ito naman yung storage. Ito, dito ako papalagay ng gulong ko. Yeah, nasa sasakyan yung pang winter, pag summer, ganoon. So, ito yung garahe namin. Yeah, so yung gulong ko, kasi pag wala kasing lugar doon sa apartment sa taas namin, then parang hindi ata pwede mag-store ng gulong. So, kinausap ko yung super, binibigyan ko lang ng 30 or 40, kaya lang binigyan ko na ng 40, extra din niya yun. Then kasi pagka doon ka sa mga Canadian Tire, every 6 months, $100 yata. 100. So, 3 years ago na-inquire ako. So, mas mahal, tsaka 6 months lang. Dito, kahit isang taong hindi magpalit ng gulong, okay lang. Tsaka mo na kukunin pag gusto mo. Walang panahon na tagal. Yeah, so maganda rin. Napakikiusapan ko yung super namin na doon muna gulong ko. So ito na yung guys. Yan, ito yung namin, yung garahe basement. Ito safe ka dahil pag nag-snow, yan, hindi ka na maglilinis, labas ka na lang. Yun, tsaka hindi na risky. Dati kasi sa labas ako, yun, hindi mo alam, baka may babasagin yung salamin ng sasakyan mo. Yan, doon yung sasakyan ko sa dulo. So, ito, automatic to. Itong, hapakan ko nga, oh. Yan. Ay. Yan, tumalon ako. Yan, automatic yan, tataas. Kasi nandun yung sensor, yung wire niya. Yan, minsan nga, naki-stack yan, kaya lang, madali naman ayusin. So, ito yung driveway namin. Pag una pa lang, titingnan mo, mahirap tansyahin, di ba? Pero masasanay ka rin. Pag driver ka, alam mo naman. Ito agad, natutuyo to dahil may heater to sa baba. Ito, kaya hindi nagtatagal yung snow. Although, pagka tuloy-tuloy yung snow, lilinisin na talaga. Yan, ito yung mga kapitbahay namin building dito. Yan. Dikit-dikit to. Yan, yung may snow dyan, yung bahay na yan. Yeah, so may tagal to na parang 5 minutes bago magsara. 5 minutes ba o 4, mga ganun. Yeah, so dito tayo. Yan, dami ng nakapark. Meron din mga luma dito na hindi inaalis. Yeah, ito. Na nila yan ni-reserve na nila kasi baka balak ibenta or anong mahalaga dyan sa sasakyan nila. Minsan nilalagyan ng mga gamit. Yan, yung iba nga, tatlo yung pwesto dito kasi pag may bisita raw sila, pwede nilang mag-overnight dito sa building, matulog. Yan. So, dito tayo sa may sasakyan ko. Yan. Ito ang katabi ko. Alam nyo, dami kong gamit dito. Yung bike, dito ko na nilagay. Yan, yung mga kung ano-ano pa. Hindi lang naman ako, marami rin dito. Kasi wala na kaming espasyo sa taas. Yeah, yung kabilaan din, meron din. Yeah, so anyway, ipwesto muna natin yung camera. Usap-usap tayo. Yan. So, kaya mura to dito. Hindi naman dahil sa luma yung building.
Halimbawa, pag tumagal ka na dito, yung iba nga 30 years na 20 years. So kami mga ano ba, 2014 pa kami dito guys. So ano na, 11 years ba? Mga ganun. So nag-umpisa kami, wala pang 1,000. So hanggang umabot ng, kasi every year, tumataas ng 25, 20, nung una ngayon tumataas. Mga 1,2 na rin binabayaran ko, kasama na yung parking, so wala pang 1,2 talaga. Yeah, so mura na rin kumpara nyo sa mga bago ngayon. Alam nyo mga bago ngayong umuupa sa labas, lalo na pag bagong building. Isang kwarto, 2,000 na. Sa amin isang kwarto, ano lang, mga 1,2, mga ganon hanggang ngayon. Yung iba wala pang 1,000 sa tagal nila. Kaya lang, ang dito, kalakaran, pag lumipat ka, wala na, mahal na talaga. Lalo na pag, baguhan ka lang sa building. Yeah, so talagang mahal na, lalo na pag bedroom. Yeah, so hindi naman hinahabol namin dito yung halimbawa, tayo, bagong dating tayo sa Canada. Huwag na tayong maghanap ng bago. Ang mahalaga ay meron tayong matitirhan. Tapos mura. Nasa tao na lang yun kung gaano ka kalinis, paano mo linisan yung pwesto mo. Yeah, so ngayon, talagang sabi ko kay Mrs., pag umalis na tayo dito, pag may bahay ka, pwede kang umalis na matutuloy. Pero pag mangungupahan ka pa rin, wala na, mahal, dito ka na lang. Kaya karamihan dito, yung mga umaalis, umuwi na sa Pinas o saang lugar man sila. Yung iba nakabili ng bahay, yun. Pero pag yung lilipat lang ng apartment, no, dito na sila nag-i-stick. Yeah, pero ganun pa man, swerte pa rin kami na nandito kami na nakatira. Nakakasave kami. Kasi dito guys, libre na yung hydro. So, included na lahat yung binabayad nyo. Yeah, kaya lang wala kayong masyadong malagyan sa apartment. Kaya dito ang ginawa namin, maglagay ng mga gamit sa likod ng sasakyan kung meron kayong kotse na nakapark dito. Yeah. So, ganun pa man, may mga mura pa rin dito sa Canada. Kasi ngayon, nagtaasan na nga yung totoo naman talaga, mahal na ang dito. Yung apartment, yung bahay, high cost of living dito sa Canada, napakamahal talaga. Yeah, lalo na pagka yung malalapit ka sa, bawa dito sa amin, malapit yung Shoppers Drug Mart, yung Snowprint, yung pang-grocery, may simbahan na rin, tsaka yung Subway, magbubukas na rin yan. Yeah, so kaya mahal talaga itong sa area guys, yung tinitirahan namin. Kaya lang, syempre, panapanahon lang yan. Pag ayaw mo na dito, syempre pagbalik mo, mahal na talaga. Yeah, so sa ngayon, sabi ko kay Mrs., halimbawa pag ayaw na natin dito, uwi na lang ako ng Pinas, hindi ba tayo nakabili ng bahay? Paano ako makabili? Milyon na ngayon yung bahay dito. Alright, so sana meron kayong natutunan ngayon sa video ko na to. Alright guys, see you soon. Bye for now. Kailangan natin isa.